Malaking mas kaunti ang bilang ng mga naghabol sa huling araw para mag-file ng kanilang income tax return sa Bureau of Internal Revenue. Mababatid na target ng ahensya makakolekta ng humigit 3 trilyong piso ngayong taon. Samantala, extended naman hanggang 70 araw para iparehistro ng mga online sellers ang kanilang mga negosyo. May balitang A to Z si Kim Salinas. Kaunti na lang at walang pila. Ganyan na naging eksena sa huling araw ng pag-file ng Annual Income Tax Return sa Bureau of Internal Revenue, NCR. 9 out of 10 po. Kumpara dati po, parang nakikita ko kung pagpapile dati. Sobrang hirap kasi, lalo na pagka madaming nagpapile, pagpipila. Ngayon, may digital na. Hindi na ganun ka-crowded kasi ang dami na pong option na binigay ni BIR. Unang-una po, yung pagpa-file ng return, available na po siya online. So yung mga pumupunta na lang po dito is yung gustong magpa-receive ng mga attachments nila. Less hassle, ika nga ang pag-file na ngayon para sa mga individual at kumpanya. Gayunpaman, walang extension ang deadline. So ang deadline po natin today is talaga po yung the filing of the income tax return. So yung attachments, kung ngayon po tayo magpa-file, especially po kung mga EFPS po tayo, may 15 days pa pong additional. Umaasa ang BIR na makakamit nito ang target tax collection sa bansa na aabot sa halos 3 trilyong piso ngayong 2024. Samantala, inilabas naman ng BIR na may 90 days extension ang mga online seller para iparehistro ang kanilang negosyo. Pero ang online seller na si Amy na nagtitinda ng chocolates at ilang grocery items online, tutol sa pagpaparehistro ng kanyang business. Hindi po siguro pabor kasi mahirap po kasi sa part namin na kagaya ng sinabi ko, 'di ba? Within 1 week 500 pesos lang yung kinikita. So unless na lang kung 500 per day, parang regular rate na rin yun ng mga provincial rate. So napakaano na kung babawasan pa yun ng tax, 'di ba po? Parang magkano na lang yung kikitain namin. So extra income nga lang eh. Dagdag pa ni Amy, sana ay maunawaan ng gobyerno ang kanilang sitwasyon. Kunyari, sa isang buwan, ito yung kinikita mo, bibigyan ka ng tax. Kumbaga, papatawang ka ng tax ng gobyerno. Pero kung ganito lang naman yung kinikita mo, nasa mababang ano lang, kumbaga may mga range ng kinikita, hindi ka pasok. Kung sakali mo magkaroon man po ng tax, baka maglaylo na lang din kami mag-online. Pero paliwanag ng BIR, mahalaga na irehistro ng mga online seller ang kanilang business bilang proteksyon sa kanila at maging mga consumer. Dapat naman talaga silang magbayad ng buwis simula pa lang ng nagnegosyo sila, no? And this would also add protection to our consumers na pagka nagrehistro ang mga online sellers ay masisiguro na almost na tayo kahit paano, at least registered sila, may accountability na sila. Umaasa naman ang BIR na ngayong may 70 araw na silang palugit, mas marami pa ang magpaparehistro para sa kapakanan ng buong bayan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.